Magandang araw ho sa inyo mga kapatid. JDB uli, ang inyong bang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito, si Mr. Sasot tsaka yung mga DBS ah, influencers. Kilala niyo naman siguro yung mga yon na kuda ng kuda nung kasagsagan ng bagyo. 'Di ba? Kung ano-ano yung mga ginangaw-ngaw nila. Yan. Yung, alam niyo naman yun eh. Ang maghasik lamang po ng galit, no, sa puso ng mga tao laban sa gobyerno. Yan. Samantalang nung kami ho magkakasama na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte, ang panawagan namin noon sa mga dilawan, makiisa na lang kayo, tumulong, 'di ba? Kasi wala naman kayong ambag sa lipunan. Pero ngayon, yun hong mga ano, yung mga sinasabi namin gano'n na kinokontra namin na ginagawa ng mga dilawan noon na hindi nila ngayon ginagawa. Aba, eto hong mga ano, 'tong mga green vloggers, mga Incredible Hulk vloggers, sila ho yung gumagawa ngayon ng mga pamumuwisit, oh, mga paghahasik ng galit sa tao. So eto hong si Jerry Kakanindin, dati visit na visit kami rito, eh. Binara niya ngayon rito si Akla. Sabi niya, "Hello Sas." Dapat nilagyan niya ng ano, eh, 'no, "Hello Mr. Sasot." 'Yan. "We all know you are a vile person." Lalim nun, Pero totoo naman, 'di ba? "But these things can wait. If you are not doing anything to help, and at least you can do is to hold off until Bicolanos can defend themselves against your trolling." Eto pa hong masama rito, yan po si Akla, si Mr. Sasot, isa huyang Bicolano. Yan, yung maurag na yan. Sabi niya, ito pa, "They are too busy and devastated right now to even respond to you. So, in their behalf, and in a purely objective and scientific viewpoint, maybe you need additional information." Okay? Sa- Sabi niya, ah, napakaano pa, abala pa yung mga yan, yung mga Oragon, yung mga Bicolano dahil napinsala sila ngayon ng bagyo. So hindi sila makaka-respond sa'yo. Hindi sila makakasagot, sabi niya. So sa kanilang ano, kaya on their behalf, para sa kanila, sabi niya, tsaka para ano na rin, yung pure, yung patas daw na pananaw, sabi niya. At mukhang kailangan mo ng karagdagang impormasyon. Di naman kailangan ni Mr. Sasot ng additional information eh. Aware naman lagi yan eh. Kaya lang, mas pinipili ni Mr. Sasot ngayon ang mangdemonyo. Oo. Dati nga, nung panahon ng mga dilawan ang namumuisit, talaga namang facts talaga, di ba? Pero ngayon, iba. Ito nga sabi niya, "No amount of flood control can prevent or mitigate or even mitigate the effect of a storm soaked in heavy rain clouds that has remained over an area for 24 hours." Okay, sabi niya, walang anumang klase ng flood control ang makakapigil o ah, hupa sa epekto ng bagyo na nakababad sa kanila ng isang araw, 24 oras na tumambay kasi doon sa Bicol sa Bicol doon sa lugar nila lalo na sa Naga. Yun yung naging epekto tuloy, grabe yung pagbabaha. Sabi niya, "No man-made infrastructure can build that can catch or block the amount of rain that Christian PH dumped over Bicol in a day." 'Di ba? So, mabuti pa nga 'to, si Jerry, realistic. Again, sinasabi ko po sa inyo, eto hong si Akla, ano rin 'to, realistic din po ito. Nung panahon po na ang namumuwisit sa amin ay yung mga dilawan. Pero ngayon, siya na po yung pumalit. Etong mga DBS po, palala na ng palala. Palala na ng palala 'tong mga 'to. Hmm. Eto ang sabi ni Akla nun 'no, "Bicol stay strong, 9.4 billion po ang flood control project sa inyo noong 2023." 'Di ba gago talaga? Yung nakaraang administrasyon hindi niya naman din binabanggit. Bakit? Nakinabang kasi yata naman talaga 'to. Tingin ko lang, hmm. Kaya nga yung isang post na nakita ko nun sinusukat 'to ng nanay niya, eh. Kasi ang nanay niya ho supporter ni Leni bilang isang Bicolana. Kung di ako nagkakamali taga-Albay sila. Hmm.
Eh, sa kanya, kapera-pera, 'yan. Eto naman yung isa pa, si Joey, hmm, 'di ba? Kanya-kanya sila ng atake ng ganito. Flood control project in Bicol completed July 2022 to May 2024, 'yan, yung, halaga raw. Hmm. Pero again, ito yung hindi nila hinahanap. No'n dati nagkaroon din po ng ano diyan, ng, problema. Imagine ito, 332 billion flood fund scam. Pondo na po ang pinag-uusapan, hindi ho piraso ng proyekto. 3 years pa lamang ang Duterte administration niyan. Actually 2 years lang po dahil January 4 po yung balita na yan, 2019. 'Di ba, ito pa, DPWH 12 out of 119 build projects completed. Ito yung ayokong ibalita nung April, 2022 kasi nakakahiya, 119, 'di ba? Bakit po 12 lang ang nakumpleto? Late naman kasi talagang sinimulan yung iba, eh. Yan, with only 2 months left before the 30 administration steps down, ayan sinasabi diyan, 'di ba? Yung, golden age of infrastructure hindi ho talaga natupad. Oh, eto kay PBBM naman, inutos niya na talagang nonstop yung pagtulong sa mga biktima nito, bagyong Christine. Diyan lalo na diyan sa Kabikulan, okey? Ay naku, correct, marami na ho kasing mga punong nawala. Kaya sinasabi ko dapat, tinitignan din po rito ang DENR, ano ang ginagawa ninyo, 'di ba? Hindi ko sinasabi na yung DNR yung nagpapakabit ng puno, nagpaputol ng mga puno, yung hindi yun, eh. Yung nakaraang administration naalala ko nun si pangalan nito, si Gina Lopez, 'yan. Meron akong naalalang sinasabi ni Gina Lopez noon, ah, kapag pinutol yung mga puno, ganyan, nag-deforestation, nagbaha, sino ang mga maaapektuhan? Yung mga mahihirap, 'di ba? Kaya ayaw niya yung, deforestation. Yung mga mining, yung epekto nito sa kalikasan natin, sino ang maaapektuhan? Puro mga mahihirap, 'di ba? Kaya nakakapanghinayang nga si Gina Lopez, eh. Dahil nabutasan lang nila si Gina na ano, na ang, binutas sa kanya, kulang daw po siya sa kaalaman. Pero ang isa kasing nakita sa kanya, consistency. Kasi itong kapatid niyang may-ari nung Benpress, may minahan. Ang problema, may violation, hindi niya ito inisyuhan ng penalty, hindi niya sinuspinde. In-extension pa niya yung palugit. So ang nakita ro ng CA, eh, may pipiliin ito kapagka ang tatamaan pala ng mga patakaran ng gobyerno, yung mga kakilala niya, kaibigan nila. Yun ang nakita sa kanya nun, eh. Tapos, isa-isa rin, sayang din siya kasi nga 'di ba, sakit, namatay. Yun, magaling sana rin si Gina Lopez, eh. Sana itong mga senador natin, mga kongresista sa CA nun 'no, nilinaw nilang maigi sa kanya 'yan. Pero yung sinasabi na yun ang nakita sa kanya na yung pagiging inconsistent. So, rito barado si Akla. Kasi para naman silang mga tanga, 'di ba? Oras ng ganitong bagyuhan, oh. At ang hindi ko rin po maintindihan dito, lagi nilang binabanatan mula nung tirahin ni Duday, etong si Saldico, lagi na nilang sinasabi na hanapin si Saldico, bla bla bla. Si Saldico, miyembro ho ito ng party list na ano ba 'yun, Ako Bicol, tama? Yung kay ano, kasama si Bongalon, si Jill Bongalon. Tapos siya rin po ang chairperson ng Committee on Appropriation. So anong kinalaman niya ro'n sa baha? Ang gusto ba nilang palitawin, inipit yung pondo ng mga kongresista, 'di ba? Hindi rin nila sinasabi 'yun. Oh, puro gano'n lang sila. Kaya 'yan, DDS talaga kapagka umatake, 'no? Napaka-ano, parang kahit na nagmumukha lang silang tanga, eh, okey lang sa kanila.
Okey, so yan ho, diyan ho nabara etong si Mr. Sasot, tsaka yung iba hong mga hindi na ho nakakapaligo yata, kakaisip kung papaano sisiraan ang ating pamahalaan. Pero ayaw naman nilang harapin sa Kongreso, ayaw naman nilang sampahan ng reklamo sa Ombudsman, 'di ba? Kasi sila yung bira ng bira na Saldico ninakaw ng pera, Speaker Martin Romualdez nagnakaw ng pera, 'di ba? Nagmamagaling sila na biglang naging mga COA auditor kuno kuno. Pero wala, ayaw naman nilang mag-initiate na magsampa ng reklamo. Dapat pagka gano'n na nakikita nila na may korapsiyon na ginawa yung tao base sa investigation nila, file the appropriate case sa ombudsman.